Magandang gabi po sa inyo lahat. Kapwa ko maisok, mabuhay ang maisok, mabuhay! Mabuhay ang pananandigan, mabuhay! Mamatay ang duwag, mamatay! Mamatay ang sinungaling, mamatay! Yung bangag. Kung sana yung aking mga boses ay may kapangyarihan, ang dami na siguro pong namatay. Yung bangag. Ako'y pinagmamasdan ko, ino-observahan ko ang abusong mga pulis, lalo na doon sa Davao. Hindi po ako miyembro ng KOJC. Ako po ay chairman ng Citizens for Good Governance, yung Citizens Congress for Good Governance. Kami po ay advocacy group Dito. na ang aming itinataguyod ay una ay yung mabuting pamamahala. Ang pangalawa po ay yung genuine people's participation sa public governance. At ang pangatlo ay federalismo. Dahil po, alam po natin na ang ating setup ngayon, ang ating unitary form of government ay pinaiikot na lang ng mga politiko. Instead na sila ang umingot sa sistema ng ating gobyerno. Hindi po ba? Tama po ba ako? O may tama sila? May tama sila. At ang pang-apat po ay gusto po namin pairalin ang Pilipinismo. Kung pairalin po natin sa buong bansa ang Pilipinismo, sa Tagalog po ay makapilipino. Wala na po sanang makapili, kundi makapilipino. Tapos na po ang panahon ng hapon, yung makapili. Bakit hanggang ngayon, ang dami pong makapili, lalo na sa ating Kongreso at sa Senado? Di po ba? Tama o may tama sila? Tama! Tingnan po natin ang pangyayari. Ano sa palagay nyo ang mandato ng PNP, ng Philippine National Police? Sir, Ben Protect. Ang motto po nila is protect and serve. Ang tanong, sino ang kanilang pinoproteksyonan? Hindi ba mga politiko? At anong kanilang mga superior? Ang dapat po, ang proteksyonan ay ang tao, ang taong bayan. Di po ba? Ano nangyayari sa Davao? Sila ba, pinoproteksyonan ba ang taong bayan? So, may tama sila. 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 Ang susunod na tanong natin sa sarili, yung kanilang motto, protect and serve. Bakit? Why? Bakit nila pinoproteksyonan ang mga politiko? Bakit sa palagay nyo? Dahil sa pera! Sa premyo! Dahil sa pabor!
employment security. Baka sila matanggal kung hindi sila susunod kahit na illegal ang orders. How could they enforce the law kung sila mismo ay ignorante sa batas at kung alam naman nila ang batas, they are neglectful, they disregarding the law. Tingnan po natin si General Torre. Siya na po ang judge. Siya pa rin ang jury. Dapat ang pang-apat na mandato ng pulisya ay yung support the community. Ano nangyari sa Davao? Sinuportahan ba nila ang komunidad? Ano sa palagay nyo ang hinahanap ng mga pulis sa Davao? Tao ba? O material na bagay? Di ba? Ang alam ko, pagka warrant of arrest, tao ang hinahanap. At pagka search warrant, bagay naman ang hinahanap. Bakit yun? Ang hinahanap nila yung mga bagay, pinupuslit nila yung mga bagay. Inilalayo tayo na kapulisan sa kanila. Tinatakot tayo. Dapat, nung araw kasi, pag anak ka ng teacher, nung panahong ugo, pag anak ka ng teacher, tiyak na honor ka sa klase. At pag anak ka ng pulis, tinatatakutan ka, walang magbubuli sa'yo. At ginagalang natin ang teacher at saka pulis. Ngayon, ano nangyayari? Ang protective public safety, yan din ang trabaho ng pulis. Pag may pulis sa isang lugar, ang mamamayan ay hindi safety. Natatakot. Hindi mo ba? Ganun po ang ginagawa nila ngayon. Ang pakiusap ko po sana, tayo yung isa ang kulay natin. Kahit po magkakaiba ang ating pinanggalingan, ang ating pinag-aralan, dapat kayo huwag natin igalang natin ang ating pagkakaiba, ngunit may pagkakaisa. Kung isa sa puso po natin ang maka-Pilipino o Pilipinismo, ano po na ang definition ng maka-Pilipino o Pilipinismo? Hanguin po natin doon sa kinanta natin kanina na lupang hinirang. Pagkatapos natin kantahin nung tayo nag-aaral pa, ay sumusumpa tayo yung panatang makabayan. Hindi po ba? Natatandaan ba nyo ang huling talata ng panatang makabayan? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Ano po naman sa lupang hinirang? Ang huling talata, ang mamatay ng dahil sa'yo. Ituloy po natin sa isip, sa salita, at sa gawa. Ang mamatay ng dahil sa'yo. Iyan ang maka-Pilipino. Iyan ang tunay na Pilipino. Iyan ang tunay na mapuso. Mabuhay ang maisyo, mamatay ang mga bangag. Maraming salamat po. Okay. Thank you po. Maraming salamat po, Engineer. So, Brother Franco, bago po natin ito,
medyo alam ko marami naghihintay sa mga oras na ito na marinig. Siyempre, sa mga batang 90s, yan, makaka-relate talaga sila sa senior na ito.